everyone and welcome. I am Hadrini Tanes. I am Mary Charlene Sita. I am Sarah Tupes. I am Andrew Diaz. And we are BC. So on today's podcast, we will talk about the perspective of the philosophy. So here we prepared 3 questions. So bali, sasagutin namin pa ng by groups and individual. So, First, who is the philosopher that interacts with the present world? For me, si Dan. Kasi ano ako sa sinabi niya na para magkaroon tayo ng knowledge sa isang bagay, kailangan muna natin siya na-experience. And totoo naman, kayo. Same lang din. Naniniwala siya na natututo tayo at develop yung knowledge natin. And also, dahil din sa kanya, meron tayong freedom of speech. okay, tawag dito, ever since nung pinanganak tayo, hindi agad nakaplano yung natin sa buhay. Wala lang tayong alam, blanco lang talaga tayo. And habang palaki tayo ng palaki, yung mga nakikita natin, na amoy natin, nahawakan natin, doon tayo nagkakaroon ng knowledge and experience. Hindi yung sinasabi niya na tabula rasa, which is yung yung wala tayong alam ba since pinanganak tayo, tapos nagkakaroon tayo na parang nade-develop kada kaalaman natin through experience. Pinapakita rin ng philosophy niya na yung thoughts, values, at morals natin is nabubuo dahil sa mga kapagagalan. Move na tayo sa question number 2. Question ng, at what point can it help you in understanding yourself? Okay, para sa akin, yung teorya ni John Locke, tumutulong siya na itindihin. Yung sinasabi niya kasi doon, parang tinutulungan niya tayo para intindihin yung sarili natin, tsaka kung paano ilalarawan yung sarili natin. Right? Kada experience kasi natin, parang nagkakaroon tayo character development din. Parang kada kaalaman natin is natututo tayo. Parang dito, nire-remind natin sa sarili natin. So, mas tutulungan pa natin yung sarili natin. Na meron na tayong kaalaman na hindi lang siya basta-basta maliit pa lang tayo. Nung maliit pa lang tayo, wala ka talaga tayong natututunan. So, continuous siya. So, habang palaki tayo ng palaki, matutulungan natin yung sarili. Dapat, magkaroon pa tayo ng ibang experience, hindi tayo mag-stick sa isa lang. Para kung gusto mo magkaroon ka ng kaalaman sa isang bagay, kailangan mo siya ma-experience. Katulad ng mga kursong kinukuha natin na paano ka makakuha ng kaalaman doon sa kursong gusto mong kuhain kung hindi mo siya ma-experience. So, kailangan mo muna magkaroon ng experience sa isang bagay para magkaroon ka ng kaalaman about sa isang bagay na gusto mong malaman. Go, Andre. Ako na? Oo. Sa akin naman, nakakatulong siya sa pag-intindi ko sa sarili ko. Pinapaalala nung guardian, nung philosophy niya na kung sino tayo, result kasi ng mga experience natin, ng choices natin sa So, parang lang dapat, parang nagpa-participate lang tayo. Tsaka para sa akin, dahil sa experience na nararanasan natin, maano siya kung paano ka makipagsalamuha sa ibang tao dahil sa experience na nararanasan mo. Yung kaalaman na meron ka, pwede mo ma-share sa kanila. yes. Yun na, wala idadagdag. So, move na tayo sa question number 3, individual questions. Through the philosophy, that the group interest from your own insight, and what did you learn and discover about yourself? Naano ko na, dahil sa mga naano ko sa sarili ko na dahil sa mga na-experience ko, marami ako natututunan and naano ko pa yung sarili ko na marami pang ma-experience sa mga bagay-bagay para magkaroon pa ako ng maraming kaalam. Kasi takot akong gawin yung isang bagay dahil natatakot ako kung anong mangyayari. Pero dahil sa mga na-experience ko, parang
go with the flow na ako para marami akong kaalaman na malaman dahil sa experience na mga gusto kong mangyari. Ako na. So, for me, kailangan ko lang i-remind sa sarili ko na dapat hindi ako mahiya na mag-try pa ng ibang bagay. Hindi lang ako magsistay dito sa isang, parang comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. So, dapat, kasi yung buhay natin tuloy-tuloy lang. Unpredictable siya. Hindi nga natin planado yung buhay natin. So, kailangan dapat i-experience pa natin yung mga ibang bagay na hindi natin natatry. Ako naman, for me naman, natutunan ko na patuloy akong natututo at nag-grow based sa mga experiences ko. And na-realize ko rin na kaya kong mag-improve sa sarili ko basta open ako sa yung lessons and experiences. For me, mula kasi sa ideya ni Janda, parang natututunan ko na yung mga karanasan mo talaga is napapalalim sa pagkatao. Which is nawawala sa kaisipan ko na parang ganito lang ako, ganito lang siya, ganon. Tapos dahil din sa mga pagkakamali na nagkakaroon ako, parang doon ako mas more on nag-keep room kasi parang natututo ako sa kada pagkakamali na nagkakaroon. Sa bawat karanasan din, parang nagsisilbing leksyon din sa ako to grow. Na-realize ko rin na mas open ako sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman. Tsaka bago kong baguhin yung pananaw ko sa buhay, bago sa kanat. So, yun na yung overall, yun na yung theory ni John Locke, which is about tabula rasa or last. Yun na? Yes. And ako nga po ulit pala si Andre Teoso. Ako si Sarah Dagfelix. I'm Renee Tanes. I'm Mary Charlene Clark. And dito na po nagtatapos yung podcast namin. Thank you! Bye-bye!